Naimbag nga aldaw kada kayo amin and welcome back to my channel. Nagsalita na po ang ating Presidenteng Bongbong Marcos tungkol po dito sa issue ng ICC. Actually, this is not the first time. Maraming beses na po. Pero alang-alang po doon sa mga makukulit. Yung akala walang isang salita ang ating Presidenteng Bongbong Marcos. Ito po ang kanyang sinabi. Galing po ito sa ABS-CBN News. Threat to sovereignty. Marcos says government will not lift a finger to help ICC probe. The Philippines will not lift a finger to help any investigation of the International Criminal Court o yung pong ICC. President Ferdinand Marcos Jr. said on Tuesday following speculation that ICC probers had already finished their investigation in the country over the war on drugs. Hindi nga po ba nitong mga nakaraang araw naglabas ng pahayag si former Senator Sonny Trillanes na late last year pa daw nandito ang mga miyembro ng ICC para mag-conduct ng mga investigasyon at natapos na daw nila yon. At ipinahiwatig pa ni Trillanes na tapos na yung investigasyon at very soon daw ay maglalabas na ang ICC ng warrant of arrest para kay former President Rodrigo Duterte kasama na si Senator Bato de la Rosa na ikinabahala naman ni Senator Bato. Sabi pa nga ng iba, nagpanik daw si Senator Bato. At hinamon pa niya si President Bongbong Marcos na magpakalalaki. Sabi niya, be man enough. I'm sure alam na ni Senator Bato itong pahayag ng ating presidente. Ano naman kaya ang masasabi niya? Ngayon, sino ba ang dapat magpakalalaki? Ang dami ko pong natanggap na mga comments na nagsasabi na dapat si Senator Bato ang magpakalalaki, be man enough na harapin yung kasong yan sa ICC. Yan ay kung matutuloy ang investigasyon at kung papayag ang ating gobyernong makipag-cooperate. Ito, sinabi na nga ng ating presidente, the Philippines will not lift a finger to help any investigation. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider this as a threat to our sovereignty. So ayan po, hindi lang minsan, hindi lang pangalawa, pangatlo, pang-apat, kundi 100th time na sinabi ng ating presidente na hindi niya nire-recognize ang ICC sa bansa. At totoo naman yan. Dahil tayo po ay merong gumaganang judicial system. Hindi ba alam ni Senator Bato yan? Dahil nung nalaman po ni Senator Bato yung pahayag ni former Senator Trillanes, siguro nangamba siya. Dahil kahit naman na sino international court ba naman yung uusig sa inyo? Pero tulad ko, hindi rin po ako sang-ayon dyan sa ICC na yan. At yung pong ICC ay last recourse na kung ang isang bansa ay walang hustisya. Pero sa atin po, buhay na buhay po ang ating judicial system. So walang dapat ikabahala si Bato de la Rosa. Kasi sinabi nga ni Trillanes na nandito na daw sa Pilipinas ang ICC. Pero tulad nga po na sinabi ng ating presidente, pwede silang bumisita sa Pilipinas, pero yung ating po mga otoridad would ensure that they do not come into contact with any agency of government. If they are contacting agencies of government na sasabihin ng whatever, police, local government, huwag niyong sasagutin. Yun ang sagot natin. Pahayag pa ng ating presidente. We do not recognize your jurisdiction. Therefore, we will not assist in any way, shape, or form in any investigation that the ICC is doing in the Philippines. Sinabi din naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla that the government would not stop ICC personnel from taking statements or gathering evidence as long as they do not break the law. But we have to clarify many issues, especially about procedure. Kasi nga naman, itong si Senator Bato ay padalos-dalos magbitaw ng kanyang mga statements. Nung nalaman niya na nandito na ang ICC at nagko-conduct ng kanilang mga investigasyon, parang nagpanik at sinabi pa sa ating presidente na be man enough. Sa Tagalog, magpakalalaki ka. Sabi pa ni Senator Bato, sabihan na lang kami, hindi yung patago.
Ang mangyari dyan, para tayong sinaksak sa likod niyan pagka ganun, di ba? Itutuon nyo kami kung pumayag kayo. Hindi na yung patago na magugulat na lang tayo, di ba? Please be man enough to tell us. Ito ang gusto mong sabihin sa presidente natin. Sabihan na lang kayo, wag yung patago. Para tayong sinaksak sa likod niyan kapag ganun. Alam nyo, nung nabasa ko tong salita ni Senator Bato, medyo nabawasan po ang paghanga ko sa kanya. Sabi pa niya, kung totoo daw yung mga nagsisirculate na mga balita, De La Rosa said it would only validate the popular saying, there is no forever. Inamin pa niya that it would change his view on the administration's stance on the issue. If it is true, my view will really change. They can go back on their word. That is how I see it. Granting that what Trillanes said is true. Bakit agad siya maniniwala kay Trillanes? Tapos wala siyang kaingat-ingat sa mga salitang binitawan niya. O ano ngayon ang masasabi ni Senator Bato? Pang ilang ulit nang sinasabi ng ating presidente, he does not recognize the jurisdiction of the ICC in the Philippines. Maliwanag na ba, Senator Bato? Ngayon, hindi naman kasi mapipigilan kung darating yung mga taga-ICC dito. Pero sinabi ng ating presidente, pwede sila magpunta rito, bumisita rito, pero walang government agency ang tutulong sa kanila. Ito naman ang dagdag na sinabi ni Secretary Remulla. ICC must first get government consent before probe. Paano sila makakakuha ng consent? Sinabi na nga ng ating presidente na hindi makikipag-cooperate ang ating gobyerno sa kanila. At tungkol naman dun sa sinasabi ni Trillanes na ilalabas na daw yung warrant of arrest very, very soon, ito naman po ang pahayag ni Solicitor General Menardo Guevara. The Philippine government will not enforce any warrant or processes of the International Criminal Court. Sabi pa niya, the ICC is a threat to national security. The Philippine government will therefore not lend any assistance to the ICC investigation, much less the enforcement in Philippine territory of any processes issued by the ICC. So, kung magkatotoo man na mag-issue ng warrant of arrest ang ICC, hindi po i-enforce ng gobyerno natin yan. So, wala pong dapat ikabahala si Senator Bato de la Rosa. At kung sakasakali man, kung sakali man na nagawa ng ICC yung gusto nila, nag-issue sila ng warrant of arrest at pinatawag sila former President Duterte at si Senator Bato de la Rosa, I think tulad na sinasabi ni Senator Bato, be man enough to face the charges para magkaalaman na kung totoo ba yung mga aligasyon sa inyo. Hindi para kayo nagpapanik at kung ano-ano sinasabi nyo sa ating presidente nang dahil may narinig kayong sinabi ni former Senator Trillanes. So wala kayong dapat ipangamba. Dahil kung magkatotoo man yung mga sinasabi ni Trillanes, wala pong maaasahang kooperasyon ang ICC mula sa ating gobyerno. At ang panghuli, meron pang sinabi si Senator Bato. Sabi niya, Filipinos who favor the International Criminal Court's probe should be made to sing the Philippine National Anthem 1,000 times to rekindle their love for the country. So doon sa mga Pilipino na gustong makapasok ang ICC dito para imbestigahan sila former President, kasama na si Senator Bato, kailangan yung kumanta ng National Anthem natin 1,000 times para mabuhay ulit ang inyong pagka-Pilipino. Pero teka muna, parang gusto kong sabihin kay Senator Bato, pakisabi din yan doon sa mga pro-China, doon sa mga opisyalis natin, dyan sa Senado, sa Kongreso, at sa lahat ng mga pro-China. Kantahin nyo ng 1,000 beses ang ating pambansang awit para naman mabuhay din yung inyong pagka-Pilipino. So sa sinabing ito ng ating Presidenteng Bongbong Marcos, hindi na siguro mababago ang pananaw ni Senator Bato sa ating gobyerno at kay President Bongbong Marcos. So siguro naman po makakampante na ang kalooban ni Senator Bato de la Rosa. Kayo po, ano ang masasabi nyo rito? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.